Hi guys! Good evening and welcome back to my channel. Tonight kakain tayo ng dinner. Nagluto ako ng tinolang manok guys. Ayan. Breast part, my favorite yung breast with sayote tsaka malunggay. Brown rice tayo ngayon para less carbs and pritong itlog. Ayan. So tara, kain tayo. So habang kumakain tayo, mag-story time muna tayo. Gusto ko lang mag-story time kasi ang tagal ko na hindi nagbablog sa YouTube ng sobrang tagal. As in, nag-upload lang ako ng mga shorts videos sa YouTube. But actually, magka-10,000 subscribers na tayo sa YouTube. So, sobrang saya ko kasi kahit mabagal yung pagtaas ng aking subscribers, at least, nag improve naman siya. And from Mindoro to Boracay, di ba guys, dati nag-vlog ako sa Mindoro, ngayon sa Boracay na. So, first bet na tayo. Ang sarap. Ang dami guys na anong nagbago sa buhay natin. Ang ating lifestyle, nag-iba na rin. So, mapapayo ko lang sa inyo guys. Ipagpatuloy nyo lang yung mga pangarap nyo sa buhay. At kung gusto mo maging vlogger din na katulad ko, simulan mo na ngayon kasi hindi pa huli ang lahat. Short lang. So, ito yung ano guys ha. Ay, tinolang manok. Ayan. Ang sarap. Ating hibain na yung ano. Yung breast. Kasi favorite ko yung part ng chicken pag breast part. So, akin mo siyang nilagan na ilang minutes para sobrang lambot siya. Kain. Kasi sabi ng mga eksperto, pinakamasasang daw na part ng chicken is yung breast part. I-dip ko siya sa toyo. Brown rice. Ang sarap. So, ayun nga guys, back sa topic. Actually, 5 years na ako dito sa isla ng Boracay. So, parang kailan lang tayo, di ba? Yung mga vlog ko is nagtatanim-tanim sa farm. Ngayon, iba na guys yung aking location. So, munok lang sa beach para i-promote ang ating isla ng Boracay. Sobrang ganda kasi guys. Actually, gusto kong ikwento yung kung bakit ako nakapunta ng Boracay. Sabi kasi pagpunta ko ng Boracay is bakasyon lang. Kasi ano lang, bakasyon for 1 week or 2 weeks. Kasi yung pamangkin ko is umuwi ng Mindoro din. Ako yung naatasan na maghatid sa kanya dito sa Boracay. So ako naman, ano naman ako nung tambay, ayan. So ako naghatid sa pamangkin ko, then after that, tumambay ako sa baybay, ganyan-ganyan, swimming. Tapos naisip ko, kailangan kong kumita ng pera kasi nga, ang taas ng cost of living dito. So ibang, as in parang mas mataas pa siya sa Manila. So ang pinaka first job ko is, nagtendera ako sa isang souvenir shop. Yes, tendera ako from corporate SM malls to ang tendera ganyan. Sa mga ano lang, mga pwesto-pwesto. Ang per day ko lang is 200 pesos. Pero if ever malaking benta, like 15k yung benta, so nag-a-add siya ng 800, 1,000, gano'n yung mga benta. Tapos naisip ko, magsarili na ako ng business. Actually, ano pa ako nun? Wala pa akong pearl na tinitinda. Walang kitchen, ref magnet, ganun lang. From 1,500 na puhunan, napalago ko siya ng, ngayon yung ranging ng ano ko, nasa, sabihin mo ng 150,000 yung worth ng ano ko ngayon, ng aking items. Ikot tayo. Ang sarap. Hayote. So, ganun ang naging rotation ng buhay ko dito sa isla ng Boracay. Pero,
Hindi ganun kadali kasi nga, kailangan mo makisama sa mga tao dito, sa mga lokal. Hanggang sa, nakita ko yung market. Actually, sabi ko, kailangan ko mag-take risk kasi kung hindi ako susubok, hindi ito lalago itong negosyo ko. As in, kailangan ko rin mamuhunan ng, siyempre, mamuhunan ka din ng medyo malaki, ganyan, ganyan. Para matry mo, lumaki o mag-expand yung business mo. Pero thankfully, thank God, lumalaban yung negosyo ko, kumikita naman siya. At ngayon, medyo iba-iba na yung ano ko, yung buhay ko, ganyan. Hindi mo ganun kayaman, guys, pero meron na, ganun. Makaka-afford na tayo ng pagkain gusto natin. At masaya ako sa aking ginagawa. Kung kumbaga, nahanap ko yung passion ko sa buhay. Wow, ganun. Yung parang, ito pala yung pinaka-passion ko na gusto kong mangyari. Sana someday, dito sa YouTube channel, mag-success din ako kasi yung gain ko, yung pinaka gusto kong makuha is 100,000 subscribers. Pero walang imposible. I always be manifest that someday, makakuha ko ng award na gano'n kasi na-inspired ako sa ibang vloggers, di ba? Ano sila. Ako 100,000. Masaya na ako, guys. As in, guys, magkaka-award na ako. Ayan. At kung napanood itong video na ito, mag-subscribe ka na. Tulungan mo na ako makahit ng ganong subscribers. Ang sarap. Ngayon kasi, guys, is umuulan. So, ang crave ko is may sabaw. Ayan siya. Kuha tayo ng malunggay. Ayan. Pipino. Sayote at saka malunggay. Kasi ang gusto ko lang guys kainin is ano lang. Gusto ko kainin is manok lang, gulay, isda. Hindi ako masyadong kumakain ng karne. Except kung beef siya o baka. So ayun guys, kung hindi ako napunta ng Boracay, ewan ko lang kung anong buhay ko ngayon. At kung hindi ako nag-resign sa aking trabaho, baka nasa SM pa rin ako. May boss pa rin ako ngayon. Ako. Kaya nga guys, ang lesson dito is, kapag meron sila na sa'yo tinatanggal, huwag kang malungkot. Kasi, may purpose si Lord kung bakit niya inaalis yung bagay na yon, opportunity na yon, o yung taong yon, is because meron siyang malalim na reason kung bakit na nawala yung mga bagay. Yung pala, may papasok ng mas malaking opportunities, ganon. Ako, dati akong supervisor sa department store din. Nung pandemic, nag-resign ako. So, dinamdam ko yun kasi nga, for almost 6 years, yung pinaghirapan yung posisyon para ma-promote. Tapos, bigla ng pandemic, wala na, ganon. Wala lang, ganyan na.